Hello, hello mga kasusgiliw. Ito lang inyong gwapong-gwapong lingkod ay mag-a-appla tayo. Ano ba yung appla? Ayan. Aflatoxin. Kukuha tayo ng aflatoxin sa yellow corn. Ating imo-monitor o ating titingnan ang aflatoxin content ng sample natin na yellow corn. So, inilalagay natin sa ating grinder. Ayan. Iga-grind natin iga-grind natin ang ating mais, ang ating yellow corn para makuha natin, malaman natin ilang o gaano kadami ang apla content ng yellow corn yan. At kailangan kalugin para evenly yung grind niya. Yan. Tumitingin pa sa camera ang inyong poging lingkod. Ay, susgiliw. Yan. Mga ilang segundo lang yan. Siguro mga 30 or 40 seconds. Tapos na yan. So, yan. For safety, bago natin buksan, kailangan nakahugot yung plug niya sa saksakan ng 220. So, yan. Bubuksan na natin at kukuha tayo ng sample na. So bago tayo mag-appla ng mais, so check muna natin ang moisture content ng mais na ito. So i-moisture muna natin sa ating sa ating oven. Yan. Kukuha tayo ng 5 grams ng grind na yellow corn. Yan, ilalagay natin dyan. Kailangan i-spread natin siya dito. 5 grams, actually approximately 5 grams. Yan, ilalagay natin sa ating oven na yan. Yan. Pag nakakuha tayo ng 5 grams, ay atin na siyang kukuhanan ng moisture content. So that is at 135 degrees Celsius and 10 minutes. Yan, 10 minutes siya. 10 minutes monitoring. So after 10 minutes titigil na siya at yun na yun ang makukuha natin na moisture. Yun na. Yan. At ito naman, kukuha naman tayo ng grind samples ulit dito sa mais. Yan, 10 grams. Yan, 10 grams naman. Tapos lalagyan natin siya ng 20 ml na liquid solution. So that is a 70% ethanol. And yan, tapos may purified water din kasama siya. Ethanol and purified water. 70% methanol and 30% purified water. I-mix natin yan 30 minutes to 30 seconds yan to 60 seconds to 1 minute approximately lang yan. I-mix lang natin siya para makuha natin ang toxin, ang aflatoxin na nasa yellow corn. So yan, kailangan natin i-shake, body dansa. Yan. And after ma-shake natin, kailangan natin siyang i-filter para hindi mapasama yung mga solid particles sa ating liquid samples. So ilalagay natin dyan sa test tube rack. Yan, meron tayong test tube dito. So dyan natin sasalain ang ating sample. So yan ang ating panel. Yan. Sa English panel, imbudo. Sa Tagalog, din sa amin sa Batangas, imbudo. So tapos lalagyan natin siya ng filter paper. Yan. Ang filter na yan para ma-filter natin yung mga solid particles para hindi mapasama sa ating liquid samples. Ito na yung ating filter paper. Yan. Para lang masala yung ating samples. Ito na guys yun, mga kasusgiliw. Yan. Etong filter na to, nabibili lang siya sa Lazada. Yan, ganyan kalaki. Parang ostya siya, pare. Yan, parang ostya. Silaki ng ostya na ginagamit ng pare. Ganun siya kalaki. Yan, so, tupi lang natin ng pabilog.
tupi sa gitna, dalawang tupi para makuha natin ang bilog. Yan, ilagay natin siya dito sa panel, sa imbudo, para masala ang mga solid particles, ang matira ay liquid. Yan. Ganyan lang ang pagtupi. Yan. Tapos ilalagay natin yung ating samples. Yan. Para masala niya, na makuha natin ay liquid samples only. Ayan. So yun na, tumutulo na. Okay na yan. I-set aside muna natin. Yan. At tapos kukuha na tayo ng buffer solution naman ang ating kukunin doon sa ating, yan, ang plastic na test tube plastic yan, maliit lang. So, kunin natin ang ating strips at ang ating strips sa ref. Nasa ref kasi yan. So, kailangan yung ating buffer solution at saka ang ating strips ay laging nasa ref. Laging yan. Dapat laging malamig kasi sensitive siya sa init. Sensitive siya sa moisture. So, yan. Kailangan lagi siyang nasa malamig na lugar kasi aflatoxin yan. So, ayan, malapit na tayong matapos. So, yun, gagamitan naman natin siya. Pagkuha sa atin sa buffer solution, gagamitan natin siya ng pipette. Ayan, 3 sukat yung ating pipette. Ang pipette natin, meron tayong 1,000 microliters, meron tayong 300 microliters, at meron tayong 100 microliters. Ito na ang pipette natin. Ito ay 1,000 microliters. Yan, nilagyan natin ang pipette tips. Ayan. At kukunin natin ang ating buffer solution. So, we have to get 1,000 buffer solution ng ating pang-apla. So, 1,000 yan. 1,000 microliters ang ating kukunin. Kasi lagay natin sa ating plastic na test tube. Ayan. So, after natin makuha, balik ulit natin sa loob. Ayan, para malamig. And then, after nyan, kukuha naman tayo ng 100 microliters doon sa sinala nating kaninang samples. Ayan. 100 microliters ang ating kukunin. So, ulit natin ang pipette tips na pang 100 microliters ang capacity. Yan, yung kulay dilaw na pipette tips. Yung tips na yun. Yan. Yan, kukuha na tayo ngayon ng 100 microliters. Yan, at imimix natin siya sa buffer solution ng aflatoxin. Yan, tapos ilagay natin siya dyan. I-mix natin siya dyan para maghalo ang buffer solution at saka ang sample natin na may methanol at purified o distilled water. Yan, shake natin siya for 30 seconds to 1 minute. Shake lang natin siya na mabilis, dire 30 seconds to 1 minute shaking. Ayan, at na-shake natin siya. So, kukunin na natin itong ating sample solution na ito. Ilalagay na natin siya sa ating aflatoxin reader, ang ating Easy Charm. Ayan. Kukuha naman tayo dito sa sample na to ng 300 microliters. Yan. Yan, 300 microliters na yan. Lalagay natin dito sa ating strips. Yung strips na yan ay nilagyan na natin ng sample. So, isisil na natin siya. Yan, magre-read na siya actually. So, 3 minutes reading siya. After the 3 minutes reading ay meron na siyang result na lalabas kung ilan ang content ng aflatoxin. By the way, yung aflatoxin na yan guys, yung masama at hindi maganda sa ating mga raw materials sa finished feeds. Pag maghahalo tayo ng ating finished goods, ng ating feeds na ipapakain sa ating mga hayop, kailangan yung apla niyan is nasa minimal content lang. Huwag siyang tataas ng 50 parts per billion. Dapat minimal lang siya. Dapat mas mababa sa 50 para safe na safe ang ating mga
alagang hayop. Yan, hindi sila. Kasi pag meron tayong aflatoxin sa ating feeds, bumababa ang production ng ating mga paitlogin, ang ating mga broiler ay hindi maganda ang paglaki, mataas ang mortality rate. Yan. Kaya kailangan dapat ang ating aflatoxin sa ating raw materials ay kokonti lang. Yan, diretso lang siya ng reading. So yan, 39 seconds. Malapit na yan na matapos. After nyan guys, malalaman na natin ang afla ng ating sample na yellow corn. So ayan na, lumabas na 27 ang ating afla. Good!